sa pagtawad sa pulong sa Ginoo. And let's read the verse. Ay nalagi abli inyo hang cellphone na diri sa tubangan. In the book of Psalms 51 verse 10, atong dunganan sa pagbasa mga igsunan. Ready, go. Create in me amahan nga balaan nining taknaa sa kabuntagon Ginoo, nagaduol kami diha kanimo o Dios sa imong gahom, sa imong grasya, ug sa among pagpamati sa imong mga pulong karon o Lord God, among tuuhan Ginoo that your Spirit will create in us a clean heart, O God. And Father, thank you Lord, nga ang imong mensahe karon Ginoo maghatag kini Ginoong Dios og kalig-on sa among matag usa ka pagtuo. And allow your Holy Spirit that will convict the heart of your people this morning. Ug sa diha Ginoo nga mabati namo ang conviction of the Holy Spirit, we will respond into repentance. Nga ang matag usa Ginoo will repent, O Lord God, of what we have done. Salamat kayo Dios nining taknaa sa kabuntagon nga ikaw magadihog sa imong alagad, that every word that will come out upon the mouth of your servant magdala Ginoo og kinabuhi sa imong mga anak. Salamat kayo Dios nining taknaa sa kabuntagon, and thank you for the moving of the Holy Spirit nga naa karon sa among taliwala, nga ang imong mensahe karon Ginoo dili mahimong usik apan magdalag, mag-fulfill siya sa katuyuan sa among matag usa kinabuhi. In the name of Jesus, I give you praise and glory, Lord, in Jesus' name. Amen. Magalingkod tayo lalong sa presensya sa tuang buhi nga Dios. Hallelujah. Glory to Jesus. Praise the Lord. Salamat sa Ginoo mga igsuonan nining kabuntagon, no. Akong gipasalamatan ang Dios wala karon diri si Miriam o si Michelle, no. Tungod kay naa sila karon sa Ormoc. So kuan sa mi, bulag sa mi, bulag. Karon lang adlaw, unyang udto na nato. Hallelujah. Sayo pa to sila. Salamatan nato atong buhi nga Dios, palakpakan nato ang Ginoo mga igsoon, that I know yesterday the heavenly host rejoice of the 7 souls nga ni nagpabaptize gahapon. So salamat sa Dios ni ana, and I know nga daghan pa nato diri mga igsoon nga wala pa, kuhit lang mo ni pastor. Ingnalas pastor. Murag na pagidaghan, no. I will receive the water baptism. So, ingon ang Biblia, for one soul that will accept the Lord, all heavenly host will rejoice. Imagine, sa usa lang kabuok kalag, unsa na lang tong 7? 7 ka adlaw tong fiesta. Amen? So, ingana kakalipay sa Dios na to mga igsoon. Nganong malipay man pagmayo ang Ginoo ana mga igsoonan? Of course, He died. Jesus Christ died for that one soul. Alright? Not just for one soul, but He died for everybody. So kung dunay mo respond, nagpasabot na, kalipay yun na. Bisan naman po, siguro ikaw no, nakigibuhat nga butang niya, walay mutuo ni mo, mag-uol yung ka eh. So salamat sa Ginoo ni anak mga igsuonan. So, to God be all the glory. Alright, matuta sa mensahe karong kabuntagon. Memorize na to nino, naga ni awit ani. Unya, inikahuman ani mga igsoon ako ning awiton. Verse 10 ngadto sa 12. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Meaning to say, there is a wrong spirit. Right? Oh, kaya nga naman, renew, baguha. Renew a right spirit. Kung dili na right, of course, wrong.
Simple as that. No? Wrong yun na siya. So ato na karon mga kaigsuonan. Ako ning giuluhan, heart rehab. Hello. Kumusta man imong heart karon mga kaigsuonan? Kinahanglan ba i-rehab or na-rehab na or rehabunon pa? Kasabot man tag rehab no. Asa man na nato ginagamit ng rehab kanang mga adik. Pag adik na gani, iparehab ta na. Kaya nga naman, basta adik na mga igsoon. Dili na siya kabalo sa iyang ginabuhat. Dili na siya kakontrol. Right? We try to change them. Atong silang bunalan, aron usbon, pero mga igsoon, dili na nato mausab ang ilang ginabuhat kung dili mausab ang inner core. Amin ba? Heart rehab. Heart rehab, mga igsoon, is a divine restoration. Divine restoration. Heart rehab addresses, ang gi-address niya na mga igsoon, it is the core, the inner. Not just the conduct. Dili lang ang iyahang kining gitawag og panggawi. Because God is not just correcting behavior, He is transforming the source of behavior. Kay kung dili mausab ang source of behavior, mano matingala ka, sige kang New Year's resolution, usala ka simana, balik na sad. Because you are just transforming the behavior. Pero dili ang pinaka-core. Mura ka og bitin ug ang ulod nag-contest pag-usab. Di ba? Kuan kay na, common kay na nga illustration. Right? Contesta. Mag-usab ta sa tuang kaugalingon. Ingong pong ulod. Sige. Pariha raman ta sige kamang. Di ba? Pariha raman ta sige kamang. Ingon din ang ulod niya. Mag-usab ta. Magkita ta sunod bulan. O sige. Fasting ang bitin. Fasting pong ang ulod. Ang bitin, suksok siya mga igsoon. Bangag. Ang ulod, ni suksok pod sa iyang gibuhat nga ko. Kanang kon. Oh, after pila ka days, nang labay ang mga bulan, nagkita sila usab. Ang bitin, pirting sinawa. Sinaw na kais nga tanan. Bago naman, di ba, magluno, gitawag luno, sinaw kayo. Abot ang ulod. Ingon ng ulod. 10. Dilistin niya, ha? Kumusta man ka? Isa, huy, kisa ka. Ang bitin, mga igsoon, wala na kailas ulod. Nga naman, tungod kay there is an inner transformation. Wala siya mo balik og kamang. Nahimo siya ngon saman. Butterfly. Sa una, gikahadlukan siya. Karon ganahan na ang tao. Ang bitin, ni sinaw, pero hadlok yapon ang tao. Nga naman, bitin lang gihapon. Mga igsoon, this is heart rehab. It is not just addressing mga kaigsuonan sa ato ang behavior, but it is transforming the source of our behavior. Kaya nga naman, every behavior has a source. Amen? Klaro ba na? Nganong matingala ka, nganong nasuko man ka, nganong buutan man siya, nganong masukano naman kaya ni siya? Kaya nga naman, doon na siya gitawag nato, ginagutro. Tama? Nga kung dili ma-change tong ginagutro niya mga igsoon, that's why people change. Hallelujah. This is heart rehab. Imagine if your Facebook account will be hacked. Right? Unsay imong ginabuhat? Nanay na last week. Ako'y kay gihatag niya ang ihang. Unsa to imong gihatag nay? Account niya. Kuyamuan kay siya basing mahak, kaabot ko siya og udmok, way kaligo, way ilis, way panutbras. Nga naman, kay panik yung ka basta mahak.
ang imuhang Facebook. Gani, I'm sure si Donna na biktima pagka-hack sa Facebook ni Steve. Tapos, gigamit kay basta ma-hack, gamito naman sa hacker. Nang hayo dayon kay Donna, Ma'am Don, ganang kinalang taog kuan, Luzmil, Donna po kay buutan, kay giver sad kayo, hatag sa dayon. Kay namay kining gitawag og Gcash lagi. Alright, so this is a warning for everyone. Alright? Bisan pag akuan na ng Facebook, inyo makita, kabalo ko, love kayo ninyo yung pastor, niya moingon dito ba, sister, kanang kinahanglan jud ko karon og kwarta. Niya simpre, uy, Pastor Jiro. Niya, mangayo 1 million. Alright? Manang kami ni Miriam kay nabiktima na mi anak basta mga needs gani, basta mga mangayo gani, dili gyud mi dayon mo help. Tawag gyud mi dayon. Tawagan sa nato na. Kay ngano man daghan na kayo ron. Mo na trabaho, di ba? Na kung di mo na ma-check ang pinaka-inner anak mga igsoon, if your cellphone has been hacked, bisa kung saan ni mo naog ka na ng isla ni mong passport, basta kay na-hack na siya, dili good na siya mausab. It's either you reset it or delete it. Tama? Kung kasagaran yun mga igsoon, ato na lang yun na siyang delete o maghimo ta og bag-o nga account. Kaya nga naman, nasudla naman ang dili mao. Napa ko'y na-open sa una. Mabitong bisan ka ni mag-open, no? Munang ayaw po mo dayo judge. No? Katong nabiktima ko, ikaw ba to sa picture? Ay, ikaw ba to sa video? Viral. Di, makakuan ka dayon ka namang ma-curious ka. Akong gi-open. Pag-open ako, pirtindaghanan nag-text kay, inig-open ni mo, send sa tanan ni mong friends. Imagine that. Send siya sa tanan ni mong friends sa imuhang Facebook. Pastor, unsa man imong gisend? Unsa man, wala man ko mag-send. Pero, wala ko mag-send, nag-open ra ko. Unya, virus man day na, send automatic. Unya, dili ra ba maayo ang video? Kay ang uban po mga curiosity, unsa man nga video? Tanaw ni, mga viral nga video. Basta viral nga video, kasagaran viral, dili maayo. Tama? So kung ma-hack ang imong account mga igsuon, sometimes mag-panic ka. Nya wala na lain nga solution. That account cannot be fixed anymore. You delete it or you reset it. Experience anak tanan. Maliban sa mga Y Facebook. Amen. Napa ba yung Y Facebook? Pataas daw kamot be kay palakpakan kita ka. Arvin, may Facebook? Di ba? Most of us, bisan gani ato mga anak karon mga igsoon, nanay mga Facebook eh. Di ba? Nanatatanan, ni anak mga igsoonan. Now, this is the question. Are you trying to fix your heart? Are you trying to fix your heart? Or are you ready to receive a new one from God? Nga naman, kining atong kasing-kasing mga igsoon, marupok. Di ba? Nayawit anay. Atong kasing-kasing mga igsoon, dali ko kayo. Now, sometimes, we try to fix our heart. Kitara mao'y magsige og buhat atong ginaayo, no? We fix our hearts. Now, these questions, mga igsoon, exposes two complete different ways how we approach God. Because many of us, kasagaran nato nining kabuntagon, mga igsoon, are still trying to fix our own hearts. Kadaghanan nato. We manage our own behavior. We adjust our habits. Amen? Kaya nga naman, siyempre, pag naay mga dili maayo nga ato mabuhat mga igsoon, magmahay man kita. Pag mahay na to, mahimo ta og mga lakang, dili na ko ani. Pero matingala ka, nibuhat na po ka. You are trying to fix your own heart. We try to do better. We try to do, we act
better, gusto na tong mahimot ang maayo, mubuhat ang maayo. Ano ba? Ganahan gyud ta mahimong maayo. Ganahan ta tanawon ta sa ubang tao nga maayo, but nothing really changed. Matingala ka, naasay mong huna-huna mga igsoon nga gusto ko mubuhat ani. Gusto na ko ning magbuutan ko, gusto ko mahimo kong maayo. Pero kung walay mausab din na sa imong kinasuluran mga igsoon, magbalik-balik ra na siya. Nothing really changed. Why? Because the problem, mga kaigsuonan, is who we are at the core, who is inside of you. Ang problema, dili ang imong ginabuhat. Ang problema, kung kinsay naa sa sulod. Amen? Kung kinsay naa sa sulod, unsa bay naa sa sulod nimo? Because kung unsay naa sa imong sulod, whether you like it or not, mga igsoon, mo nagiingon ni Apostol Pablo yung siya, ang butang nga gusto na kong buhaton, dili na ko mahimo. Ang butang nga kinini ang dili na ko gustong buhaton, mao hinoy akong ginabuhat. Ano man? Because the inner core, or who is inside of you, who reign inside of your heart, he will be followed. This morning, mga kaigsuonan, atong hisgutan, ang atong take-away message this morning is, when the heart is off, God makes it new. When our hearts is off, kano sa ba mahimong off ang atong kasing-kasing? Alright? All the scriptures, mga kaigsuonan, when we talk about the heart, it refers to the what? Inner person. The desire, the will, the affections. Amen? Basta mayroon ka kasing-kasing. That's the inner person. Kanang pinakasulod. Ang imong pangandoy, mao na siya, ang imong kabubuton, the will. Or affection, ang imong paghigugma. Imong, you love. That's the heart. Kano sa man mahimong off when your heart is misaligned with God. That's off. When your heart is corrupted by sin, that's off. When your heart is spiritually disordered, kasabot man tag disorder, no? Nagkabuang, nagsalimuang, spiritually disordered. Because of what? Because of sin. Tungod sa sala. It is not just what we do wrong, mga igsoon. Dili lang na nagpasabot nga kung unsay toy atong gibuhat nga mga sayop. It's that something within us is wrong. Actually, ang pagbuhat, ang paghimog actions, mga kaigsuonan, dili lang tungod kay nasayop ka. Dili lang kay mao ni imong gibuhat nga sayop, kundi ang sulod nimo maoy sayop. Because if our heart is right, for sure your action will follow. Tanawara ko ng mahigugma ta. Tapulan kay kasbalay. Ako, sagyo ko, I consider myself, sa ulitaw pa ko mga igsoon, ang tawag sa ko mga iyan, mala o kamot. Di ko kasabot ang say malag kamot, ginibataan, malag kamot. Meaning to say, mabasa ra og mukaon. Uga ba? Uga og kamot. Kaya nga naman, tapulan, kay di magkahugaw, kay di man manglimpyo. Dili mangguna. Mabasa ra og mukaon na. Kay manghunaw. Mo nay mga batan-on ron dili sila kasabutan ano? Sila kasabutan na, wa sila gud ana nga mga hugot kining mata ni ugag kamot. Kay nga naman, ingana ba? So, kung imong tanawon mga igsuonan, no, it is not just kung unsay atong gibuhat, it is what something within us is wrong. God make it new. Kung ma-disalignment or ma-disorder man ang ato ang kasing-kasing mga igsuonan, God make it new. God makes it new. Only God can do or create a new heart. Amen? Ang Diyos lang ang maoy
create ana sa bag-ong kasing-kasing. Kung sa gingon sa Ezekiel chapter 36 verse 26. Kinsa na kami memorize ana? Ezekiel 36:26. Ingon ang Dios ni ana ngadto sa mga Israel. Ingon siya, I will give you a new heart and a new spirit. I will remove from you the stony heart and I will give you a heart of flesh. Ingon ang Dios. Ezekiel 36:26. Tagaan taka og bag-ong kasing-kasing, og bag-ong espiritu, og akong kuhaon kanang batuhon nimo, nga kasing-kasing, or bato, meaning to say, gahi, insensitive, dili na mo bati. Amen? Ingon ang Dios, akong tanggalo na, og pulihan ko nag kasing-kasing a heart of flesh. That's in Ezekiel. What about 2 Corinthians chapter 5 verse 17? Kasi na kami memorize. If anyone is in Christ, he is what? A new creation. Unsay sunod? Old things. Listen. The old things are passed away. Behold, all things become new. Amen? Ang daan nga butang nilabay na ug ang bag-o butang na bag-o na. That's in 2 Corinthians chapter 5 verse 17. When our inner life, mga kaigsunan, is broken, sinful, and misaligned, God give you a new heart. Are you ready for that? Ang Dios muhatag nimo og bag-ong kasing-kasing. Pangutana ba, ing ana raday kasayon ang pagbag-o sa kinabuhi sa tao? Ing ana raday kasayon ang Ginoo gyud ay mabubuhat? Now, tan-awon sa nato mga igsoon, kung makabuhat ba gyud ang Ginoo dayon sa ato ang matag-o sa kinabuhi. All right? So when the heart is off, God make it new. Now, what is the story background behind Psalms kining atong gibasa? The story of this, mga kaigsuonan, it was written after David, King David, kailaman ta ni King David, no? Nga, naon sa man, in the book of 2 Samuel chapter 11, verse 12, gisulat niya, mga igsuon, that this is the time that King David sinned before the Lord. Nakasala. Unsa iyang nabuhat? Adultery with Bathsheba and arranged the death of Uriah. Okay, mo to iyang nahimo. Walay nakabalo. The heart of David that time, mga igsoon, is unrepentant. Dili, wala naghinulsol. Kaya naman wala nakabalo. So, walay nakabalo. Natago to niya for how many days? Alright? Pagka balo niya, mga igsoon, nga si Uriah, o si Bathsheba, saan palagi, atong panahon na, wa naman mo uban. Mo nilisod, bitaw, no? Anang usa ka Kristiyanon, bitaw, mga igsoon, medyo standby na ka, dili na ka busy, you are not involving in the ministry, duol kay kaduolon sa temptation. Mo nang apil gyud mong ministry. Nga naman, si David sa unang panahon, sa sige paggubat, walay panahon nga mong tanaw-tanaw sa iyahang na may palasyo. Ito siya sa palasyo. Ya kanang murag balay na mo sa una din na sa Mabini nga na ay tiris-tiris gani basta ang balay sa una basta na ay tiris no murag kag dato. Magtanaw-tanaw ko di ba? Kita nimo tanang tao. Di ba? Dito siya. Medyo silingan raman sila ni Bathsheba. Agoy po si Bathsheba kay naligo man po gabi eh. Naaman po sila swimming pool. At bang man po sa kuan. Duol-duol gito kay wa may teleskopyo sa una. Tan-aw niya, siguro naka-dress og pang wala pa may bikini sa una sa ila. Siguro naka-sitro, ano ba? Tan-aw ni David. Pahaning behana. Nangutan na din siya. Kisa man na? One of the soldier rin siya. Sir, asawa na si muhang general nga si Uriah.
Amo ba? So, to make the story short, nabunte si Bathsheba. So, ayang gihimo mga igsoon. Aron nga pagtabon siya ang sala. Tanawa ra gud ang kaning gitawag og unrepentant heart. Instead nga mo repent, gidungagan hinon. Alright? Pagkabalo niya, yay ka, murag delikado na ning sistemahan eh. Tawag ka si Uriah. Gitawag Uriah. Ipauna ng iyahang grupo, kanang iyahang, ug sa kwan pa, iyahang platon. Ipauna na sa gubat. Siguro agad hang mamatay na ha, nga di na kauli. Si mao'y gipauna. Nya kay maayo man to mo away. Paminaw na murag muda og yapon. Siguro ang uban nga mga sundalo ni-withdraw so that si Uriah mamatay. Tinuod na matay gyud to cover up his sin. Amen? So, lusot! Sa inyong una-una, nakalusot? Then the Lord speak to Nathan, the prophet. Prophet before is the medium of instructions, of communication of the Lord sa iyang mga tao. Sultian sa Dios. Mo nilisod kay kining atong Ginoo mga igsoon. Sobra pas CCTV. Hello. Ingon ang Dios, Nathan, go to your king. David. Si David, lingkod-lingkod, lingkod-lingkod siya. Murag wa gyud hitabo ba? Adto des Nathan. Tagantay mo background so that you will understand the verse. Adto des Nathan. Senior Hari, mayong buntag diha. Oh, ingon po si David, ay, nagkabisita man ka. Sita man ka. Sa may ato. Ingon na yun si Nathan. Senior Hari, kung doon na kay ulipon ba? Na kay ulipon. Nga naana siya kining gitawag og karniro. Karniro. Gamay ra yang karniro. Unya nayo sa pudi mo kaulipon nga daghan kay karniro. Kuhaon pagyud sa daghan kay karniro. Kining gamay kay nga karniro. O sa yung buhaton. Ingon ni si Haring David, patsuna! Patsuna! Patsuna siya. Pinalang yun na patsuna. Ingon din si Nathan, ikaw ka na, Senior Hari. Pastilan mo nasug sa bitik, no? Okay nga naman. Hari siya, naan niya tanan. Gikuha pag yun niya ang usa ka buok na naan ni Uriah, marag abuno. Pag-ingon niya, patsyo na! Kaya gipasulod pa man siya sila, patsyo ng tawhana na, kinsa man na. Pag-ingon ni Nathan, ikaw ka na, Senior Hari. Hallelujah. Amen? God sent the prophet Nathan. What happened sa dinha mga igsoon nga na sana gitawag siya, gi-confront siya ni Nathan. Diba? There are times that in our wrongdoings, the Word of God will confront us. Right? Not, listen to this. Kini yung pastor mga igsoon, wala na mo makainaya ka ng sa una gani, no? Nga, akong daddy, okay pa to, sa gamay pa. Pero kinindaghan na, magsigi kong pamisita ninyo. Sa pamimisita pa lang daan, mapurdo na inyong pastor, labaw naging aning gasolina. Amen? Meaning to say, wala na may ka nang gitawag, bantayan mo, wala. It is really the Word of God. Si David that time, wag siya magdahon. Kay maayong pagkatrabaho, maayong pagkatapon, wag siya magdahon. But Nathan confronted him. But there are two ways, usahay, sa dinang makonfronta mga igsoon. David, when that prophet confronted him, pag-ingon, ikaw ka na. Kung sa gihimo ni David, mga igsoon, when the prophet confronted, when the word of God confronted him, mga igsoonan, ningon ang pulong sa Dios, or David said, create in me a clean heart. Amen. The word create, sa manay pulong create, mga kaigsuonan,
The word create, just like in the book of Genesis. Ano sa may kingon sa book of Genesis? In the beginning, God, what? Create the heavens and the earth. Because the earth was already there. Right? So, iyahang create. David appeals, ni-appeal siya sa ato ang Diyos, mga igsoon, to a divine creation, not human correction. Because David understood nga ang issue is not his behavior, it is the heart itself. Dili ang behavior niya nga nakasala siya, dili ang behavior niya nga gipapatay niya si Uriah. Dili, kundili ang issue, mga igsoon, it is the issue of the heart. It is not a request ni David for improvement, but his prayer, mga igsoon, is this: to recreate of his heart. Amen? Kay kung ang ato lang action mo atong usbon, mga igsuonan, ba? Ay, sa YouTube pa. Sige lang. Ay, di na ko na. Listen, learn. Diba? Ato ana, listen, learn. Alright, listen, learn. Kapila na ka nag-listen, learn. Balik-balik lang yapon. Ultimo gani ka nang sa kalsada na to Slow down. School zone. Banggaan, panausahay ng slow down. Diba? Nakasabot si David, mga igsoon. And this time, it is his prayer. It's the language of need, not a passion. Kaya kung passion lang, mawa ang passion. Pero this time, mga igsoon, pag-ingon niya, create in me a clean heart, O God. It is a need. Just like personal need nimo. Nga dili ka masugot, nga dili nimo maangkon. Unsa man na, kanang kauhaw, kanang kagutom. Kisa man ninyo gigutom, mga igsoon nga, okay rin mulabay rin Ang imong kagutom, mulabay ra. Ang imong kauhaw, mulabay rin Sige lang, agwantahan lang na dong. Kaya ang kagutom, dili na permanente. Matabang. Di ba, pag need na nimo, mga igsoon, mangita yung kag paagi, aron nga matagbo ang kauhaw. Inom kag tubig, bisan pa og kanang lubog-lubog, basta kay uhaw na kayob. Sa una, mamaktas mi sa una, tag 23 kilometros, adto mi sa balay, mga kay sa bukid Ngayon may tubig niya sa bukid, mga igsoon, ang kadagasagaran ginagamit anak nila, banga. Unya sa 81 mi kabuok magbaktas. Ang usa ka banga, dili paigo. Dili paigo. Di, antod nga dito na gyud sa saop na gyud kayo, mga igsoon niya, ang kabo, sartin. Pag ana nimo, mga igsoonan, nanay ng ana, dito nanlugdan na ba? Nangana, pero tungod sa kauhaw, mga igsoon, padaplin-daplino lang ng waya-waya. Pag mo ara dito ba sa taas, inom na po ka. Hantod, mahuughan ang waya-waya. Diba? Ano man tungod sa kauhaw? David, when he prayed to God, create in me, it's not just a passion, mga igsoon, but it is a need. Do you feel that kind of need? Lord, create in me a clean heart. Kaya nga naman, kung naaka na, nibati ka na, nga para ni mo mag-igsoon, it is a need. Ikinahanglan ako na, Lord. You will cry for it. Dili mo na pasagdan. Amen. Hallelujah. David is not saying, Lord, help me. Help me to behave. No, he's not saying that. Saying prayer. Kundili, David is saying, Lord, I lack the very heart that pleases you. Ginoo, pagkuha akong kasing-kasing, kay nawala na ang kasing-kasing nga magpahimuot nimo. Do you feel that? Nibati na ba ka na, mga igsoon, nga Ginoo, marag wala naman ko nagpahimuot nimo. Uri mo lang nang ipasagdan. Nga bisag wala na ka nakapahimuot sa Dios, you still live your life.
nga ang imong ginabuhat, kapalo ka nga wala na nagpasidungog nimo. This is the prayer of David. He's not asking, Lord, tabangi ko, unsaon ako pag-behave. Nga mahimo kong, no. He's asking, God, create in me a clean heart. A heart that will please you. Kasing-kasing nga magpahimuot nimo. Amen. Why David prayed to create a clean heart, not to create a new life? Anong wa mo siya moingon nga Ginoo, bago akong kinabuhi, patay ka. Because heart is the inner control, the center of a person. Amen? The mind, the will, the affections, the heart is the source of life. In the book of Proverbs chapter 4 verse 23, the heart is corrupt. In the book of Genesis chapter 6 verse 5, out of the heart come evil thoughts. That's why in Saktos David, Lord, create in me a clean heart. Kaya nga naman, pag dili mahimo islan sa Dios ang iyang kasing-kasing mga igsoon, out of the heart comes evil thoughts. Amen? David knows, nakabalo si David mga igsoon, that his heart is the root of an entire being sa iyang kinabuhi. Not just his behavior, but the entire being. Mo'y ugat sa iyang kinaiya. The issue is not that he did it, but the issue is what is from within. Amen. Hello. Unsabay naa sa imuhang sulod. Hallelujah. And then 10b ningon siya, and renew right spirit. So gipabuhat ingon ang Dios, create in me a clean heart. Amen. Nga naman, because the heart comes from the issue of life. We cannot change our attitude, our behavior, if our heart is not changed. Amen. And then he continued to say, renew right spirit. There are two parallel nga words in this text, mga igsoon. Una, iyang prayer, create in me a clean heart. Meaning to say, renew and a new heart, new source of life. So, kung nana ang new source of life, he said, renew meaning align with God. Renew, align with God. Align. Set it right again, O Lord. Kaya nga naman, ang kasing-kasing dautan naman. Alright? Pagka ingon ni Nathan, dautan naman yang kasing-kasing. The only good thing this time that God can renew his heart, because when Nathan confronted David, unsay gibuhat ni David? He repented. When the conviction is there, because he was convicted. Pag ingon ni Nathan, unsa may buhaton nato aning tawhana Ginoo, hari nga naay gamay niyang karniro, usa ra gyud gabok, naay daghan kay diri, ang usa ka karniro gikuha pa gyud. Ingon din si David, patyo naghana kay nang iyaha, gikuha pa gyud ang usa. Pag ingon ni Nathan, ikaw kana, Senior Hari. David, wala siya mo defense, wala siya mohimog defense mechanism, di ba? So ay kita, dipinsahan man nato. But David, what? When the conviction is there, he respond with repentance. Mga igsoon, I know, each one of us, mubati og conviction. Galing ang uban lang, magpabungol-bungol. Mao nang mabungol jud. Amen? David responded after nga na-convicted siya sa iyang sala, mga igsoon, he repented. That's why, ang iyang repentance, naghimo siya glakang, and this is now his prayer, renew
a right spirit within me. Because if you will not respond to that conviction, mga igsoon, ang wrong spirit will continue. So if the wrong spirit inside of you, mo'y magpadayon paghari, bisan pag naanay conviction, matingala ka. You always do the wrong things. Renew, align with God. Set it right again, Lord. This is His prayer. Meaning right, new, renew, and right. Right, make it steady. Ambot pasabot, ana. Lord, i-align ang akong kasing-kasing diyan mo. Make it right, Lord. Meaning, make it steady, stable, firm, not easily fall away. Ginoo, do you have this repentant heart? Lord, i-align, magbalik akong kasing-kasing. Ayuwa akong kasing-kasing, Ginoo nga, ang akong kasing-kasing, magpahimuot nimo kay nawala na. Magmingo si David ba? Akong kasing-kasing dili na, mupahimuot nimo. Dali na lang siya mapakyas. Dali niya tumanon kung unsay nasa ang sulod. Make it right. Make it steady. Stable. Firm. Not easily fall away. David knows, mga igsoon, his heart is weak. Amen? Kabalo si David. Weak ang iyang kasing-kasing. Unstable. So he's asking God, no, ginangayo sa Diyos, mga kaigsunan, to make him strong and steady again inside. Wala mangayo ang Diyos, Lord, usba ang history sa kong kinabuhi. You cannot change your story. Lisod sa kayo no, nga inyo, Ginoo tabang, Lord. Usba Ginoo akong nabuhat, usba Lord. Buhiyas, Uriah. Buhiya Ginoo. Unya, muratag sang buko. Kanang mawala unta ni sa una-una sa tao. Pero pwede na buhatos Ginoo. Lord, irisa Ginoo ang nakanakaibaw. Irisa silang una-una. No, God cannot change that. God cannot change your history. But He can change your future. Grabing Ginoo, mga igsoon. Amen? Lord, himo ang bago akong kasing-kasing. Himo ang ligo ng akong kasing-kasing. Himo ang Ginoo nga ma-steady niya akong kasing-kasing. Sulod. Nga naman, because David, after sin, David realized the problem is not just what he did. The problem is what happened inside. Amen? Dili kung unsa imong nabuhat, kung dili unsay nahitabo sa imong kasing-kasing. Create in me. Napay usa ka awit, change my wife, O God. Change my wife, O God. Change my heart, change my heart, O God. Di ba? Make it ever true. But sometimes, tinuod ba yan ang joke? Change my wife, O God. Joke na, no? Kaya nga naman, sometimes, no, moingon ang mag-ampo ang mga bana, no? Puro mo Kristiyano, Lord, uspa, Ginoo, kini ako kasawa in Jesus' name. Libre ko pag ginimugti ng pinasikrito ba, no? Lord, akong bana po. Lord, in Jesus' name. Jesus' name. Katawa na lang mga nakarelate. Hallelujah, Lord, uspa siya, Ginoo, uspa siya. Pero actually, mga igsoon, ang tinuod sometimes, no? Basin kita ang kinahanglan ipausab ang atong kasing-kasing. Hello? Hello? Since my wife, oh God. Wala yun na, di yun ko kabasa, mga igsoon, na change my wife, oh God. But change my heart. Because if our hearts has been changed, kung ang atong kasing-kasing gani mausap, actually mga igsoon, bisan pag wala mausap ang ubang tao, you can connect with them.
Amen. Renew. David is not asking, help me, Lord. Make me consistent. Wala sa mga ayo na mga ison. But David's prayer is asking God, not just, dili lang, ayaw lang ko pasaylua, Ginoo. Diba, sa usahay kita, pag magkasala, we ask, mga ayo lang, tas Ginoo, Lord, forgive me. Lord, forgive me. Pasaylua ko, Lord. In Jesus' name, Amen. Diba? That's good. Actually, maayo na siya. But here, David, mga igsoon, is not asking God to forgive him, but to make his spirit right again. It's another thing to say, Lord, forgive me. But the prayer of David, Lord, make my spirit right. Amen. Kaya ang pagpasaylo, sayo na sa Ginoo. Trabaho po sa Ginoo, mga igsoon, to make our spirit right. Kaya nga naman, mangayo kag pasaylo, but your spirit is not right. Mura na ka o ka na ng sabanag asawa, na saks pa na ka, nag-text-text ka. Kanang banag ka din nga mo text, mo tug CR. Wala na dire. In Jesus' name. Example na niya. In Jesus' name, ginampo na ko na. Wala dire. Nga og nalibang, inig-ring siyang cellphone to siyang kwarto. Pag-ingon sa asawa nga, Dad, imong cellphone ni ring. Mugawas ako. Nang dili makaingon siyang asawa, tubag ka. Anong di man katubag ng asawa? Napakoy kansila na sa una, ingon pagyud nga. Di, pastor, kay basig sa trabaho. Ano sa'yo problema ako sa trabaho? Mabisa pa ng imuhang boss, di katubag ng asawa na. Pilay pag-ingon, kinsa ne? Asa si Kuan, ihaning boss. Sir, sorry kay sir, napasa si CR. Simple as that. Bisa pag na problema sa Kuan. Di ba? Usay, ay lang, sorry lagi lang. Di na ginako na usbon. Pero, sa tinuod lang, if your heart, if your spirit has not changed, sabon lang pong password. Amen ba? Renew a spirit. David is asking, Lord, ayaw lang ko pasaylua. Dili lang kay pasayloon lang ko nimo, but renew, make me a right spirit, give me a right spirit again. Kaya nga naman, kung insaktong spirito mga igsuon, ang Diyos automatic na makapasaylo na nadaan. To reestablish within His inmost being. Has been stable. Amen? Renew a right spirit. Mga igsoon, in Christ, God doesn't upgrade our old self. He brings you into a new creation. Amen? Dili lang kay gi-upgrade ang imuhang daan nga kinabuhi, kundili gidala kaniya didto sa bag-o kanang binuhat. Bag-o kanang binuhat. Amen? The old self, mga igsoon, kining atong old self is corrupt. Corrupt yun na sa kayo at the source, therefore, it must be replaced. Kinahanglan, ang source niya na, kinahanglan, mausab siya. In Christ, a union with Christ, you are not merely changed. Dili lang kay giusab ka. Tungod kay nahiusa ka diha kang Kristo. You are brought into a new identity and existence. Gidala ka sa Dios sa bag-ong identity, bag-o nga existence imong kinabuhi. Ingon ang, di ba? 2 Corinthians chapter 5 verse 14. If any man, ano siya gingon? 5:17. If any man be in Christ, he is what? A new creation. In Ezekiel, new heart. Amen. Mga igsuon, sa Ezekiel, bagong kasing-kasing, bago ka ng binuhat. Salvation is not God improving your history. As I said, it is God introducing a new life source.
God cannot change our history. But God introduce you, gi-introduce ka sa Dios sa bag-ong kinabuhi. You cannot change the past, but you can change your life. Here and then. Amen? So do not live your life in the past because you cannot move on. Hello? Amen? Ayaw ihigot ang imong kinabuhi sa dati nimong kinabuhi. You cannot move on. And God is already here. Nanang Diyos, nanang Ginoo, sa imong kinabuhi, mga igsoon. Hallelujah. David recognized that only a new heart, a new created heart could address sin in its root. Kasabot si David, mga igsoon, nga ang bago lang nga kasing-kasing, ang bagong binuhat nga kasing-kasing sa Dios, mao'y maka-address sa sala o sa iyang ugat, not behavior. Dili ang ato ang pag-usab sa ato ang behavior. Amen? When the heart is off, God make it new if we respond to the conviction with repentance. If kay there is a conviction, ako ginang gituuhan. Munang sayop tong mga karaan, wala na po na diri, ako nang ginampo, Lord, wa na ning mga espiritu ha. Nga kanang moingon ba nga, giigo jud ko ni pastor. Saman, nagsunod-sunod ko ninyo. Wag yun. Ang ko, NBI ko, wala yun. If you have been receiving this word, mga igsuon nga, it hurts you, no, it is not hurting you. It is conviction. Amen? Siguro kung nagsunod-sunod ko ninyo, pero ang sabi, makuha na ko, no? Ug ako mong sunod-sunodon niya, tirahon lang yun ako inyong mga balatian. Di, for sure, ang sabi mabot sa ako, manghawa mo. Nanangita pa manggani ko niya, pahawaon, hinumon ako. Nonsense na para nako mga igsoon. At tuon ta panggani mo, bisitaon ta pamanggani mo, encourage sa pamanggani mo. Di ba? Pero kung kana mga igsoon, nagpasabot, God convict you. Just like David. Unsay responding David? When gani, mas grabe to kang David. Kay confrontation with the prophet. Kinsa man ang tawhana? Prophet Nathan. Ingon si Prophet Nathan, ikaw! Sure diha, si Karan, tayo karon. Wala siya mo depensa. Kung dili, sa to sa picture, ano siya? Sakspan ko da. Dili lang kay nag-remorse siya, but he repented. After the conviction, he repented. This is his prayer. Dapat naata din na mga igsoon that we will repent. When the heart is soft, God can make it new. Look at verse 11. Listen to this. Tanawa ra gud si David. Maliban nga nakapaso, Lord, create in me a clean heart. Lord, renew a right spirit. Verse 11, do not cast me away from your presence. Do not take your Holy Spirit from me. Hallelujah. Mga kaigsuonan, the Old Testament, God's presence, listen to this, is not emotional closeness. Kanabang bot pasabot ana mga igsoon, ang presensya sa Dios dili siya emotional closeness nga just like what we have here right now. Pag praise and worship nato, we feel the presence of God and then we cry, oh Lord, Lord, Lord. Oh, so meaning to say, paghilak nimo, that's emotional closeness. Dili ang ingana sa unang panahon mga igsoon, in their time, ingon si David, unsay ang giingon? It is a covenant, the presence of God, it is a covenant, favor, and kingly approval. Cast me not away. David is saying, do not remove me from the place of chosen. Ayaw ko Ginoo tanggala sa dapit nga ibo kong gipili because David has been chosen by God to become a king. Nahadlok siya nga naman because he remembered King Saul.
Sa dinan nagpakasala si Saul, mga igsoon, without repentant, unsay gingon sa Ginoo, I will remove you. Gitanggal siya. Gibiyaan siya sa presensya sa Dios. Gibiyaan siya, mga kaigsunan. Motoy na, kay siya ko'y nagsunod ni Saul. That's why David, cast me not away. David is saying, do not remove me from the place of chosen and covenant servant. Ayaw, Lord, piting hadlukan niya, mga igsoon. Ayaw ko tanggala, Ginoo. Ayaw ko biyay, Lord. That's a repentant heart. Ano man, you will not like it kung biyaan ka na sa Ginoo. You will not like it, mga igsoon, biyaan ka sa presensya sa Diyos. You will not like it when you do not feel anymore the presence of God and the Holy Spirit. That's the prayer of David. Lord, ayaw taon, ayaw. Do not cast me away. Because David understand that life identity and purpose flow from God's presence. Pamati. Nakasabot si David, mga igsoon, nga ang atong kinabuhi, ang atong identity, ang atong katuyuan sa atong kinabuhi, nagagikan sa presensya sa Dios. Kung dili ka na kanimo bati sa presensya sa Ginoo, it seems your life has no purpose. Bati ka na, unsay katuyuan ako? Mupalo up na diha karon sa sunod. Wala ka na sense of purpose. There's no life, there's no identity. And then he said, take not the Holy Spirit. In David's time, Holy Spirit, mga igsoon, was given selectively. Dili pareha sa tuwaron. Selectively. Tagsa lang ang ginahatagan na. Functionally. Covenant. Permanent. Kanang partnership. The Spirit came upon kings, prophets, judges, office, and empowerment. Mora gina ang Spirit sa una. Diba? Ana na sa mga hari, sa mga propeta, sa mga judge. Unsa may yang gikahadlok kana ni? Nganingon siya, do not take away your spirit within me. David's fear, ang iyang kahadlok, mga igsoon, is that he might lose the spirit of empowerment. Amen. Nga mawalaw niya ang spirito of empowerment. Presence that mark him as God's anointed king. Ang presensya sa Dios, ang spirito sa Dios, mo'y nagmark kaniya nga siya na himong gidihugan nga hari. David's fear, the spirit will depart. Wala ba ka mahadlok? Nga biyaan ka sa spirito sa Dios? Mubiya ang spirito sa Ginoo, mga igsoon. Kadlukin na lang tanan. Mamiya nimo, dili lang ang presensya sa Dios. Because when the presence of God and the Spirit of God will ikabod. Kasabot mo ikabod, giwali na ko na sa una. Will depart, muhawa. I hope, parihong tatang ni Moses. Ano sa gingon ni Moses? Sa dinang dili na muuban ang presensya sa Ginoo. Angel na lang ipauban. Ano sa gitubag ni Moses? Lo! Ingon si David, ingon ang Dios ngadto kang Moses, Moses, gahi mo kulo. Halakaw, ang lakaw na mo. Kuhaan niyo ang land of promise. Tagaan ta mo anghel. Usa ka anghel, mga igsoon, pwede na nilang pildihon tanan ng kaaway sa usa lang ka anghel. Tagaan ta mo anghel nga maguban ninyo, pero dili na kumuban ninyo. Sa gingon ni Moses, Lord, if you will not go with us, don't send us. Di man lang ka mag-uban na mo, di man lang mag-uban ang imong presensya na mo, ayaw ming padua, magdinhi rami. Di namin mangan ko na ng land of promise nga na. Dinhi nami. Bisa pag na-angel mo uban. Because kabalo si David at si Moses, mga ison. Just like David, he had fear that the spirit will depart. Mga igsoon. Check your heart. Basig kung kampante na lang ka without any the presence of God, without basig kampante na lang tano. Because we have a lot of money, good health ta,
Natas mayong panglawas, we don't need God. We don't need the Holy Spirit. We don't need the presence of God. Mga igsuon, kuidaw ka. But in Christ, the Spirit is given as a zeal for a changed heart, not temporary assignment. Sa kang Kristo, sa atong panahon, mga igsuon, gatagan ka sa Espiritu sa Dios. Naana nato, dili kay selective, but Christ, He makes us His dwelling. Amen. The Holy Spirit is not proof that you are of your perfection, but an evidence that Christ has made His home to you. Wow! Amen? The Holy Spirit is not proof. Usay mo ingon ta, ay kana siya ba kay puno gud kay na siya sa balaan ng espiritu no? Nga pirmi siya muhilak, pirmi siya mo speak in tongues, perfect man gud nga tao. No. It's not perfect. Bisa pa nag-speak in tongues na dili na perfect. Bisa pa na dili tanan ba naghilak mga igsuon is perfect? Dili oy. Kanang daghan naghilak, mao pa na hinoy daghang problema. Mo pito naghilak na. Musay sa pa na. But the Holy Spirit is not proof of your perfection, but an evidence of what? Christ has made His home in you. Dili mo palakpak ka na? Nga ikaw karong ka, buntagon, gihimo ng balay sa Dios. Balay sa balang Espiritu. Ang imong kasing-kasing. Amen. Hallelujah. If balay, listen to this. The Spirit does not inhabit an unchanged heart. But pasabot, ang balaan ng Espiritu, dili mo puyo sa kasing-kasing nga wala mausab. Sometimes, ma-misinterpret na to. We try to change our hearts in order to prove that we are perfect so that the Holy Spirit will come in. No. Just like David. Unsa may gihimo ni David? He feel the conviction and then he repent. Tungod kay nibati siya sa conviction and then he repent. Pag-repent ba niya, nawala ba din ang sala? No. Unsay pasabot? But the Holy Spirit, but He transformed the heart that He inhabits. Ang balaan ng Espiritu, dili mo sulod sa mga kasing-kasing nga wala mausab. But He transformed the hearts that He inhabit. Nga naman, wala pa mausab ng kasing-kasing, pero tungod kay, nga naman, nagrepent ka because of the conviction, the Holy Spirit come in, and then eventually, He will transform your heart. Hinay-hinay na. Ginausab ka. Di ba naiawit na to na? From day to day, He's changing me. Amen? That's the work of the Holy Spirit. Amen ba? The Spirit in you is not a reward for holiness. Dili na gasa, tungod kay balaan ka. It is a proof of Christ's possessions. Nagpamatuod na nga ikaw, giangkon na sa Dios. Ikaw, you're not perfect, pero kay giangkon na ka, kay you allow the Holy Spirit to come in. You allow God. Amen? Puyo siya. Meaning to say, ikaw, position ka na sa Dios. What David experienced as a privileged believers sa ilaha mga igsoon, sa na-experience ni David, nga naang balang espiritu nga nahadlok siya nga mawala ang presensya sa Ginoo mga igsoon, it is a privilege. Nga naman, nganong gitawag mo sa privilege? Because in His time, not all people have the Holy Spirit. But in our time, believers in Christ now receive as permanent indwelling. Ingnaang imong kaugalingon, permanent indwelling. The Holy Spirit indwells in you. Nagpuyo na ang balaan nga espiritu nimo. Amen. Siguro mo ingon ka,
napuyo na magyud pastor, dautan man ko. Makasala man ko, na daghan pa mo ko gitibugan. If you accepted Jesus Christ, the Holy Spirit dwells in you, and then what the Holy Spirit do? He will what? Transform the heart that He inhabit. Hinahinayon ka. Hinahinayon ka pag-usab. Amen ba? Amen? And then verse 12, in siya, restore to me the joy of your salvation and sustain me with willing spirit. Pangutanan ako, nawala ba yung kaluwasan? Sa dihang nakasala si David? Nawala ba tungod kay nag-adultery siya? Nawala ba kay gipapatay niya ang bana ni Bathsheba? Nawala ba? Nawala ba mga igsoon sa panahon wala siya mag-repent? Actually, wala. That's why he said, restore to me. Unsa may nawala? The joy. Mo nang dakan nato, luwas na, pero wanay kalipay. Yes, you are saved. But you come to church, no joy. Hello? Nag-enjoy pa ba kasi yung pagpangalagat? Amen. 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 Are you enjoying in the presence of the Lord? Hallelujah. Mga igsoon, restore. The word restore, bring back. Return. Recover. What he lost is not salvation. Dili ang kaluwasan mo inawala. Labaw na sa tuwang panahon. We are already saved through grace. Pinagi sa grasya sa Dios. Pero dili tanang naluwas. Malipayon. Ganina, sakit kay ko ang tuhod. Karon nakalimot ako. Wala na, lakaw-lakaw na. Ano man, my body will not affect the joy of my heart. Nga naman, because dili kinahanglan usbon sa Ginoo ang akong lawas aron nga magmalipayon ko. Giusab sa Dios sa balaan nga espiritu ang akong kasing-kasing bisag ang akong lawas di mo sunod apan magmalipayon ko. Amen. But eventually mo follow ra gyud. Amen. But the joy flowing from David's heart in verse 12 is not just guilt, it is the loss of communion. Mga igsoon, tanawar ko si David, ang iyahang pagduol sa Ginoo dili lang tungod kay nabati niya ang guilt, kay na-confront ko siya, no? Ay, surinitan, suro kayo nitan, inang Ginoo nimo, suri kayo. No, dili lang kay nibati siya og guilt inside of him, but he feel the loss of communion with God. Mo nang dili tanan, gipasaylo na tas Ginoo. Pero I will remind you this morning, kumusta man ang imong pakig-communion with God? Nabalik ba? Sigurado ko sa imong mga sayop, sa atong mga sala, gipasaylo na kas Ginoo. Pero do you feel empty? Ibati ba ka gihapog empty? Humana ka gipasaylo sa Ginoo. That's why David said, restore to me, Lord, the joy of my salvation. Amen. It is not just the guilt, it is the loss of communion. Why, David? Pray. Nga naman, because the joy of David disappears. Nawala na. Hello? Napabang kalipay sa imuhang pagkaniluwas? Excited pa ba ka? Or wala na? Because sin affects the hearts. Sala, mao gini makawa sa tuang kalipay mga igsoon. But our sin, immediately the Lord forgive. But we have to pray also. Lord, ibalik ang ako ang kalipay to be commune with God. Many times I have counseling with couples. Pag nagi mga grabe nga mga sala, no? Abi naman siya ginabuhat na ko. May gilakanay na sila. Sige, let's forgive. Kaya klaro naman, after all the counseling, hilakanay na, ang banay, sa bana, osawa, mga igsoon, nakahimo, hilakanay na, gaksanay na sila.
Hallelujah, hallelujah. Pero kasagaran nga problema nila mga igsoon, ang pagbalik sa kalipay. Nagpinasayloanay na. Pero awkward. Do you feel that in your spirit? Di ba? Oh, motong counseling na po may pastor, lain na pastor, oy, maramag. Nagpinasayloanay naman may nganong wala na may joy. Kita ninyo? Sabtan ninyo? Nga naman. Oh, ultimo mananghid. Mo adto na ko sa trabaho. Wa na, guol na pong asawa. Asa na po kani paingon? Di ba? So muna, kasagaran akong hunong sa mong trabaho. Give time. Restore the joy. Restore the joy. Date. Wala. Date na sila. Date. O karon to God be the glory. Okay na sila. Nabalik na ang joy. Mas dali ang pagpasaylo. Pero ang pagbalik sa kalipay, mao'y lisod. Nasabtan na ni David. Kumusta ka man? Di ba? Sometimes, mo feel ta guilt mo apin. Mo ingon ra bagay ta ganyo. Lord, sorry Lord. Dila ka pa nato na sorry kay Lord. Pero nang tingala ka, ngalagad ka mo, gapoy kalipay. That's why David prayed, restore to me the joy of your salvation. Nya ingon pag siya, sustain me with willing heart. Kay pag wala kay joy sa imong kaluwasan, dili po ka willing. Amen. Wala na po na willingness, mga igsoon. Two things happen in this text. Fellowship with God is distorted. Sin create relational distance. Palayo ka. Pero gipasaylo na ka. Pero ang sala, nag-create siya og relational distance. Manang di na ko makurat. Gipasaylo naman ka, gireconcile na ka, okay naman unta. Pero nganong ni-distansya gyapon ka? The delight in God is distorted and lost. Ang kalipay nimo diha sa ato ang buhay nga Dios. Nawala. Inner harmony is broken. Instead of peace, there is restlessness. The joy is gone. Manang, I challenge everyone. Dili lang kay gipasaylo ka sa Ginoo. Dili lang kay humana kang gipasaylo sa Dios. Check your heart. Is there the joy of the Lord? Na ba? Or wala gyapon kay kanang restlessness. Kanang way tulog nga espiritu. Ang espiritu wag gyapon kalipay. Wala gyapon. Amen? Why David asked for restoration? Because he knows joy in the Lord is not self-generated. It must be restored by God. So, in order to be restored by God, ingon pag siya, sustain means uphold. Hold me steady. Why David pray? Because he full exposed the truth, even king after God's own heart. Gitawag siya king after God's own heart. He cannot sustain his own heart. Meaning to say, kung sabot pa sabot, bisan paghari siya, bisan pa ka nang gitawag siya nga a king after God's own heart. Bisan pagingana mga igsoon, siya, dili makasustain siya yung kasing-kasing. But pasabot, surrender. It's all about surrender. Lord, bisan pa og kuan ko, di ko kaya ani. I surrender it all to you. Mga igsoon, surrender. Surrender everything to God. Amen. I-surrender na diha sa ato ang buhay nga Dios. Dili nimo na kaya. David understand that a restored heart still needs sustaining grace from God. Amen? When the joy of God's salvation fills the heart, service become overflow, not obligation. Amen ba? Hallelujah. When the joy is absent, the heart becomes burden.
unstable, reluctant, tiredness. Basta wala ng kalipay. Amen? Basta wala ng kalipay, mga igsoon, imong kasing-kasing, absent ng kaniyang kalipay din na, sultihan ta ka, your heart becomes burdened, unstable, reluctant, relax lang. Nagyapon ka, you're still here. Mawala imong kaluwasan, as I said, wala gyapon mawala. Nagyapon nimo ang kaluwasan, pero sa pagpangalaga sa Ginoo, tiredness. Murag, way gana. Kaabot, magyapog simbahan, kay magsakay man. Pero way gana. Way kalipay. Musta brad? Maulang gyapon. Wala man ang joy. Lahi ko itong nakay-joy, no? Yes, enthusiastic kay ka. Kumusta brad? I praise the Lord! Hallelujah! Bisag mahal gasolina, pastor. Magbaktas ko. Kaya nga naman may kalipay. Amen? Dili mo matter ang mahal sa gasolina. Dili. Nga naman, because your joy, wala magagikan sa mga presyon ng kalibutan na ang imong kalipay naa sa Dios. When joy is restored, the heart becomes willing. Woo! Basta maayo gani ang the joy is restored, the heart becomes willing. Willing na. Sa pagsugoon mo nag-asa na paingon. That's very willing. Mura nag-ako sa una. Basta naang kalipay, maayos na kayo. Lipay, naang taong iyang kalipay. Ako maning balik-balik sa inyo. Ako, malipay yung kita ko Miriam sa una. Yes! Labaw na yung nasa pangayoon. Bisag talawan, maisog. Because that's your joy. Pag ingon ni Miriam nga, lami ikaw og butong. Di ko kasakag butong. Pero, lubi. Pero nangayo ang ako ang joy. Saka eh. Saka. Amen. Mao na giingon sa panulti ko na to, punggan pang baha kaysa imong kalipay. Di ba? Pero sugua na. Sugua. Maway kalipay. Uwan man, taligsik man ma. Pero na sa iyang kalipay na, bisan pang magbunok na. Hallelujah. Amen. Amen. The issue is not performance in the ministry, but the condition of the heart before God. Ministry becomes exhausting when it is rooted in self-effort, but it becomes life-giving when it flows from the joy of being saved by God. Amen! Hallelujah! So if God will examine your heart today, would He find surrender or resistance? If God will look at our hearts, kung tawa sa Ginoo karon natong kasing-kasing mga igsoon, o sigurado ko nakita gyud na sa Dios karon, makitaan ba niya ang atong kasing-kasing karon mga igsoon that we surrender to God or resistance? No. Even if there is conviction, this is what happened to Christians. Salvation is not lost. Pero sometimes, we don't want to surrender to God. Kanunay tang resist. Does your outward spiritual life reflect your true inward condition? Kini mo pagkita diri. Ang outward nimo nga pag-espirituhanon ba? Yung pag-isa nimo sa kamot, pagkanta nimo kusog. Hallelujah! Nag-apekto ba na sa sulod nga condition sa imong kasing-kasing or si tawag na to na scam? When it is your last experience of genuine joy in God's salvation? Kano sa ba ang last nimong experience? Mga igsoon, return to God who restores the joy of our salvation. Amen? What happens when we return to God? When the heart is new, joy becomes a source of everything. Amen? Joy becomes the source. It naturally flows from inside. Obedience becomes natural because the heart is inclined, in line with God. When the heart is on, ganina atong OPM, when the heart is off, God, what? Make it new.
But right now, if our heart is on, transformation happens from the inside out. Amen ba? Because God make it new. It refers sa atong kinasuluran. Gibag-o na sa Ginoo ang atong kasing-kasing. I want you to meditate upon this word. Samtang awiton na ito mga igsoon. Create in me a clean heart. Now, ayaw usiki ang panahon, ayaw paglangan-langan. Do not resist. If there is a conviction, because the more you resist of the conviction, mga igsuonan, it will hard for you. Si Paul, giingnan siya sa Dios. Paul, it is hard for you to kick against the prick. To kick against the will of God. It is hard for you to kick against the conviction. Mga igsuon, it will not bring you new life. Ako lang awiton ni mga igsuonan. As I want you to please stand, dili ko kinahanglan nga mo dawag nimo diri altar call, but if you need to, kung gusto nimo magpa-pray over, you are welcome here. All right? You are welcome. Very much welcome yun. Sa mga nakabaluan ni mga kaigsuonan, create in me a clean heart. That verse mo yatong awiton. Himuan ni nga prayer si imong kasing-kasing. Let's all stand. Pangapo si imong kasing-kasing, inang Ginoo, Lord, create in me a clean heart. Renew a right spirit within me. All right? Hallelujah. And respond to the Lord. Ara makadiya sa mga lingkuranan, pwede ra ka makahimo og prayer. Pero kung kinahanglan nimo ang mga pagampo, I'll invite you here and I will pray for you. Hallelujah. Glory to Jesus. Blessed be your holy name, Lord. Praise you, Jesus. Hallelujah. Create in me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. One more time. Create in me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord. Take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and renew a right spirit within me. As we sing this song, raise your hands. Ipataas ang imong kamot, mga igsoon, if you want God to create a new heart. Hallelujah. And renew a right spirit within me. Create in me a clean heart. Oh, hallelujah, Jesus, we praise your holy name, Lord. Within